Next. Etong rally, pag-usapan natin ha. Nako. Nangangatog na rito yung mga taga Forbes Park na ninakaw lang yung pera ng taong bayan. Hindi po hindi ko sinasabi yung mga taga Forbes Park nang nakaw. Ito lang, si ano lang ito lang croaky na ito. Itong buhaya na ito. Pakinggan natin si Kiko Barsaga. Fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. Laban tayo sa korupsyon, pero ulitin ko, baka mako tayong inciting to sedition. Wala po tayong gagawing masama. Ito, inuulit ko, tayo ay magrarally, magpapahayag ng ating damdamin at reklamo natin ng may tapang, pero susunod sa batas. Nililinaw ko, ayaw natin yung batu-batuhan na yan na ginawa sa Mindiola. Pinasama niya ng DDS kahit hindi naman mga komunista yung mga animal na yan. So wag nating gagawin, mapayapa lang Pero kailangan may tapang. Hindi po pwedeng magrarally kayo. Magrarally kayo, wala kayong sasabihin nyo lang ayaw nyo sa korupsyon pero hindi nyo mabanggit si Bongbong Marcos. Alam nyo yung rally na yon? Rally ni Lisa yon. Sabi nga si D. Aquino, kamag-anak ni Lisa yan. Yung rally na yon, drama yon. Nakita ka ba naman ng rally na ayaw sa korupsyon, di mabanggit ang pangalan? Tayo, magbabanggit tayo ng pangalan. Isisigaw natin. Pero, mapayapa. Dapat naaayon sa batas. Okay, bukas to mamaya. 10 p.m. October 12. Forbes Park, Buendia. Buendia Gate. Diyan tayo sa gate. Kasi ako, naaalala ko, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Naalala nyo ng mga lintik na mga komunista. Komunista lang yun Bakit nakahagalit? Pinagbabato ninyo yung bahay ni Diskaya para mapasama at maidiin si Diskaya. At para malihis tayo doon sa mastermind. Ang focus natin, mga banateras, ang focus natin, mga DDS, sa mastermind. Mastermind na may sala. Pag hindi natin nabunot ang may sala, pag hindi natin nabunot ang sa mapayapang paraan ang mastermind at hindi natin matukoy ang mastermind, yung kahit palitan mo yung mga kontraktor, ang pagnanakaw tuloy-tuloy. Ganyan po ginawa ng komunista, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Hindi ko sinasabing tama yon, pero bakit hindi nila mabato yung mga bahay ng mga mastermind? Ulitin ko, hindi po tayo pabor sa pambabato, okay? Pero makikita natin, ang komunista po, ililihis doon sa issue ng mastermind. Gusto nila, ang usapin ay hanggang contractor lang, hanggang DPWH lang. Ayaw nila umabot sa itaas. Kaya yan po ang isisigaw natin bukas. Doon tayo sa mastermind. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning. Though from what I have observed, unfortunately, the Yan yung sinasabi ko, September 21, wala namang kwenta yun sinasabi ni Kiko Barsaga, English lang i-interpret ko. Sabi niya, bingi ang presidente doon sa rally sa September 21. Hindi po, rally ni Bongbong Marcos yan. Kakuntsaba niya yung mga lintik na mga nag-rally dyan Kaya nga, hindi mabanggit yung pangalan niya. Protests in September did not affect the Marcos administration. Because they are far too detached to understand the severity of their crimes. Hindi. Alam nila yung kanilang kasalanan. Kiko. Ano yan Tanim. Yan yung, kung si Risa Ontiveros, tanim testigo, tanim witness, di umano, eto si Bongbong Marcos, tanim rally. Yung bukas, totoong rally yun. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. Ang ganda nung sinabi. Ilalabas natin yung mga nawalang bahay dahil sa korupsyon. Dadalhin natin doon sa bahay ng mga korap. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather. Ay, hood! Hood! Nakanda na ako. Pupunta na tayo. Hood! Hood! A mask to prevent the spread of disease. Ay, mask. And shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Teka muna, parang
Medyo duda ako. Anong magaganap ha? Medyo naka-hood, naka-shades, naka-mask. Ako pa, pambihira. Anong ibig sabihin nito? Ha? Anong ibig sabihin nito, Kiko Barsaga? Ha? Hindi, doon tayo sa legal ha. Inuulit ko, doon lang tayo sa legal. Alright. Stay safe and God bless you all. Yun. Stay safe ha, stay safe. Safe lang tayo. Okay. So abang-abang lang tayo sa mga lalabas na may mga biglaang ano yan eh. Hindi natin alam ang taktika nito si Kiko. Baka nililigaw niya yung ano eh. Tinataranta niya. Baka tinataranta lang ni Kiko yung mga tarantado. Ganyan na. Lalo na kung adik, ha? Ay ano yun eh, praning yun. Yung tipong nakikipag-usap na sa patay. Talagang mapapraning na yun. Kung ano na naiisip nun. So abang-abang tayo sa detalye, no? Pag-uusapan natin yan and abang tayo dito sa channel na to. Mag-a-announce po tayo. Tingnan po natin to. Kaya naman, basahin lang natin ito, ha? We have nothing to lose, sabi ni Kiko Barsaga, and billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park. Ito yan, ano yan, October 12. People Power, Marcos resign. Yan ang rally, ha? Billions to gain. Hindi po natin kukuhanin yung billions sa bahay nila. Wala na yun. Hindi yan ang ibig sabihin ni Kiko, baka magsipunta kayo doon para may makuha kayong billions. Hindi po, ano yan. Ang buhaya, sweetik yan pagdating sa pera. Wala na po doon yung pera. Nandun na yan, nailabas na yan. Meron silang ano yan eh. Meron na silang pattern. Ganyan ang ginawa nung kanilang kanununuan. Inilabas ng bansa, di ba? Kaya nga galit na galit yung mga dilawan before dahil nailabas na yung bansa at pinababalik yung pera na i-deposit sa Swiss account. Di ba? Ganyan dilaw noon. Ngayon, iba na. Kinakain na yung tayo ni Bongbong Marcos ng mga dilaw. Kakahiya, no? Dahil sa sobrang hindi nila kaya hindi nila kayang manalo si BP Sara, kakainin nilang yung tae ni Bongbong. Ako hindi ko kaya yon. Halimbawa lang, sobrang lakas ni Leni Robredo at walang kandidato ang DDS. Hindi ako kakampi kay Bongbong at kakainin ko tae niya. Para lang talunin si Leni. Hindi po. Alam nyo, etong ano natin mga banateros, mga DDS, let's not compromise. Huwag natin gagawin yung ginawa ng dilaw. Pag mali, mali. Diba? Huwag natin, halimbawa sasabihin natin, ay hindi. Halimbawa lang to Halimbawa, ang makakatalo kunwari, ang kandidato nila si Leni. Diba? Pero, gusto kong matalo si Leni. So, kampihan ko na lang si Sandro. Pero halimbawa, si Sandro magnanakaw. Adik. Kunwari lang. Huwag kayong magagalit. Adik. Tapos, mamamatay tao. Kunwari lang, Tatahimik na lang ako. Hayaan ko na lang manalo si Sandro kesa naman si Leni. Hindi po. Tayo, banateros, wag nating gagayahin yun. Huwag po tayong kakain ng tae. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Pag illegal, illegal. Nagigets nyo? Huwag natin silang gayahin. Next po. Kaya naman, ito may isang huwag nating gagayahin yung mga dilawan. Huwag nating gagayahin, sabi ko nga, yung mga loyalista na kain tae, no? Pero gusto kong bigyan ng komentaryo ito sinabi ni Mark Anthony Lopez. Sabi niya, pakikasuhan na yan, Congressman Bong Suntay. Kasi sinabi nito si Jesus Falsis na vlogger, abogado ata ito eh. Sinabi niya may nagbe-vape daw habang nagsasalita si Kong Ungab. Ang sabi ni Mark Anthony Lopez, pa-require nyo na rin ng drug testing dahil parang laging hibang ang mga post niya. Pambira. Abogado din, di ba?
Oo, ba't fake news? Hindi, sa totoo, hindi ko kilala to si Jesus Palsis na to eh. Hindi ko nga napapanood ang vlog na ito eh. Nakikita ko lang kay Mark Anthony Lopez, sabi niya, alam ko abogado to, sabi nabasa ko. So, abogado, fake news. Di ba? Naku, pambira. Anong nangyayari dito sa mga to? Pero may punto si Mark Anthony Lopez. Ako, I agree. Sana lahat ng, ay nako, hindi ko alam kung sinong, pwedeng mag-organize nito. Lahat ng political vloggers magpa-drug test. Oo. Diba? Kaya yan, hamon ni Mark Anthony Lopez, oh. Ibang na eh. Oh. Magpa-drug test na rin. Baka ano na rin to, na kumakausap. Baka nakakausap na ito ng patay. Ha? Ay, nako. Ito, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ni Mark Lopez. Ito. Kasi hindi ko mabasa masyado yun eh. Ito, para makita natin malaki-laki. Tingnan po ninyo. Maliliit yung sulat eh. Ang sabi, quote on cam. Sabi nito attorney nga. Ano ba nangyayari? Ay, ano bang nangyayari sa mga abogado natin ngayon? Quote on cam, Congressman vaping. Ang alam ko, bawal ang smoking sa House of Representatives under Section 9. Ano pa? Pinagyabang pa niya, abogado siya. Makitid naman ang utak. Sabi niya, ito ay isang breathe easy, isang natural at ligtas na breathing exercise device na ginagamit para sa pagpakalma at tamang paghinga. Wala po yung chemical, wala pong lumalabas na usok. Para siguro yung pag-breathing exercise nga, alam mo, dapat ang abogado. Ako sa pagkakaalam ko, magaling mag-research. Bago magbitaw ng salita, naka-research. Hindi ko alam. Maybe they are on the same family. Ito si Palsis, si Boying, si Claire. Ito, ang boss nila si Bobo Gadon. Yan yung, pansin nyo? Yan ang mga klase ng mga lawyers ngayon. Anyway, ewan ko kung tatanggapin nito ni itong vlogger na ito, yung hamon ni Mark Lopez na drug test, no? At sabi nga niya, i-demanda pa to eh. No, pero move on tayo dyan. Ayaw natin pakialaman yung mga vloggers na yan. Ang gusto ko lang malaman ninyo na kasi binanggit niya dito na DDS. Ito, pilitin kong basahin na kasi maliit eh. Pinalakihan ko na dito sa screen pero maliit pa rin. Ang sabi, hindi ko makita. Ito sabi niya, while Congressman Ungab was raising an appeal for Sara Duterte's budget not to be cut, Quezon City District 4, nilagay pa talaga, DDS. Ulitin ko. Nilagay niya DDS habang ina-appeal yung kay Sara. Yung budget ni Sara. Congressman Bong Suntay can clearly be seen vaping visually behind Ungab. So kita mo fake news. Anong punto ko dito? Una, patungkol kay BP Sara. So, parang tropa-tropa yan. Tapos yung congressman na yan, DDS yan. Yung nagbe-vape sa likod. So, ito kasi nagiging problema. Ako, hindi ko issue yung mga vloggers eh. No? Pero dadaanan ko lang to kasi nabanggit. Dahil dapat ang talagang laban natin ay patungkol dito sa mga politikong magnanakaw. Kaya lang, mga kababayan natin, wag naman kasi tayo na kahit tama yung ginagawa, porket DDS, babanatan natin. Wag ganun. Let's remember na iisang bansa pa rin tayo.
in a way in a way magkakapatid pa rin tayo, iisa lahi natin, eh. So, hindi po tayo dapat ang magkakaaway. Trabaho lang natin na sitahin yung mga pulitikong magnanakaw. Hindi po yung mga pulitikong nasa kabilang partido. Dapat gano'n ang political vlogger. Hindi mo hahanapan yung mga pulitikong nasa kabila, ah, barbershop, kabilang parlor. Hindi mo hanapan. Hanapin mo yung mga magnanakaw, yung mga nagpapahirap sa taong bayan, yung mga abusado sa posisyon. Ganun dapat. Ang problema nangyayari sa atin, kahit tama naman ang ginagawa, pasamain na lang. Kasi DDS. Ang babaw nun. Ang babaw nun. Tingnan nyo po. Isa pa to. Isa pang fake news na tao. Pakita ko ulit sa inyo. Eto. Basahin natin, ha? Anong sabi? Sabi nitong si Carlos, hindi ko rin to kilala. Kasi alam nyo, hindi naman ako mahilig mag-ano dito sa mga to, eh. Hindi naman natin issue yung mga ganitong may galit sa taong bayan. Sabi si Rodrigo Duterte raw may sakit. Autoimmune neuromuscular disease. Ang sabi nitong si Carlos, good, now die. Please, K, thanks, bye. Ang bihira, no? Pinatay mo agad. Ang sabi ni itong Truth Scream, if there's one lesson to take from PRRD's life, it's this. Those who mock his misfortunes or wish him harm often end up facing the very negative. Ang ibig niya sabihin dito, yung nagwi-wish ka ng pangit kay Duterte, minsan sa'yo nangyayari. Be careful what you put out into the world. It has a way of coming back. I-explain natin bakit nangyari to. Kasi winish niya mamatay na si PRRD. Tingnan po natin ito. Ito, kadugtong nung post na yon, ito di ko alam kung ito ay legit, ha. Totoo ba ito? Kasi namatay. Just in, cultural activist and performance artist Carlos has passed away. His wife Tesla confirmed. Alam nyo, ito lang ang sa akin. Wag alalahanin natin, ito hindi lang para sa Duterte, hindi lang to para dun sa mga kalaban natin sa politika, sa kabilang parlor, no? Hindi po ito yung, nasasabi nyo lang yan. Dapat, hindi natin na wini-wish na mamatay ang mga tao. Itaas natin yung level natin kasi tatandaan natin, lagi, whatever you sow, you will reap. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. So, kung talagang may mali kang gustong mangyari, na talagang wala na sa ayos, babalik sa'yo. Kaya kita mo to. Gusto niyang mamatay si PRRD, siya namatay. Kaya sabi ko nga, gusto ko itanong, totoo ba to? Nangyari ba ito? Kasi ang lupit, eh. Hindi ko kilala tong tao na to, pero ang bilis, eh. 'Di ba? Kung totoo, ang bilis, no? Kaya ko lang ito shine-share sa inyo. Huwag naman tayo pumunta dito, mga banateros. Ako'y nakikiusap lang sa inyo. Mga banateros, banateras, DDS, huwag tayong pumunta sa ganyan. 'Di ba? At sabi ko nga, at the end of the day, kapatid din natin yan, in a way, mga Pilipino yan, iisang lahi tayo. Kung magnanakaw man, masama man, magtiwala tayo sa Diyos na sa tamang panahon, kukuhanin din yan. Pero wag nating i-wish yung masama. Kasi babalik sa atin. Kaya ako sinasabi to sa inyo, kasi posibleng bumalik sa inyo, eh. Posibleng bumalik sa anak mo, sa magulang mo, o sa'yo mismo.
'Di ba? Wag natin puntahan 'yan. Ha? Wag tayong bumaba sa level ng dilaw ng loyalista. Wag tayong kakain ng tae. Sabi ko nga, 'pag mali, mali. 'Pag tama, tama. May proseso naman 'yan, eh. 'Di ba? Kung sakaling nagnanakaw sila, sa tamang panahon, bahala ang Diyos gumawa sa kanila ng, panghuhusga. Para sa atin, gawin natin sa legal na paraan, sa tamang paraan, yung magagawa natin. Yun lang naman. Pero mabilis kasi, sabi nga nila mabilis ang karma. But ako hindi ako naniniwala sa karma, eh, 'di ba? So, sabi nga ni PRRD maraming gustong galit sa kanya, eh. Dati patay na, eh. Gusto siyang patayin, patay na pero siya ano pa rin, 'di ba? Oh, ano nangyari kay Saldico? Demanda rito, demanda ro'n. Siya ngayon ang hindi makauwi. Ano nangyari kay ano, gustong patalsiking ang Vice President, si VP Sara. Nauna pa siyang natanggal as House Speaker, si Tamby, 'di ba? May mga gano'n, eh. Hindi natin alam. One good thing here is nadiskubre natin ang karakas ng Marcos. Wala nang uupong presidenteng Marcos, wala na. Nadala na ang Pilipino. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa